Sa mga naghahanap ng murang motorsiklo, nandito na ang bagong labas ng Euromotor, ang Peak 110. Okay, ayan, sa mga bago pala mag-uumpisa magmotor mga ka-riders, tamang-tama po sa atin itong Euromotor Peak 110. Okay, available po sa 4 na kulay. Meron po ditong matte black, matte red, and then matte gray at matte blue. And then nagustuhan ko po yung kanyang mga decals, di ba? Yung design niya, medyo makitid lang siya, pero alam niyo, reflectorized po yan. Maganda ho ito sa gabi, o kaya pag natamaan ng liwanag, may ilaw po yan. Lalo na to, sa red, yan, yung kulay white na to. Kaya maganda to, visible tayo sa kalsada. Okay, ang galing ng kanyang decals design, di ba? Design po siya ng bundok. And then yung kanya pong model name na Peak, and then displacement na 110. Okay, sa cash price po na 39,900, hindi na tayo talo dito sa Peak 110. Kita nyo naman sa kanyang lighting system. Full LED po ang ginamit. Hanggang sa kanyang turning signals, meron din siyang DRL sa tabi ng kanyang projector lamp na headlight. Hanggang sa taillight stoplight, hindi po siya tinipid. Full LED po ang ginamit. Makikita nyo naman yung kanyang turning signal. So wala tayong bulb na makikita dyan. Meron lang plastic, kaya lang din natin tanggalin. Baka magasgas pa ng ating daliri. Obviously mga riders, dahil sa presyo niya, hindi tayo mag-expect na medyo matataas na specs. So dito ho sa kanyang front tire, tube type pa rin po siya. And then one-shing tire ang ginamit. And then meron po sukat na 2.25 by 17. And then sa kanya pong rim, ayan, stainless po ang ginamit. At saka mga rayos, ayan, puro stainless po siya. And then telescopic fork po, not front suspension. And then meron po siyang mahabang front fender. Ayan, no problem sa talsik ng putik. Almost kalahati ng gulong, protected po siya ng kanyang mudguard. Okay, open po yung kanyang engine. So maganda, meron ditong mahabang extension ng fender. So mas maganda sana kung meron pang additional na protection dito sa ating engine, di ba? And then pareho po naka-drum brake sa kanyang front at rear brake. And then 2.50 by 70 naman po ang size dito sa kanyang wheel. And then dual shock naman po sa kanyang rear suspension. Okay, naka-chain drive po siya na meron pong chain protector or chain guard na plastic. Flexible po yung kanyang plastic. And then sa kanyang pong foot peg, malaki po na nakabalot po na rubber. Okay, dito po sa kanyang gear pedal, maganda, malapad yung kanyang pad, oh. Di dudulas yung ating pa in case na tayo magbabawas. Okay, rubberized din po yung kanyang foot peg. Okay, 4-speed po siya mga riders. And then rotary po yung kanyang gear shift pattern. At semi-automatic transmission. And then 1 liter po yung kanyang engine oil capacity. And then stainless po yung kanyang kickstart. Hanggang sa kanya pong heat guard ng ating muffler, ang haba po niya, oh. Metal po siya na stainless ang ginamit. Nandito naman po sa right side yung kanyang drum na rear brake. Sa kanya naman pong meter panel, full analog po ang ginamit. Okay, dito po sa gitna yung kanyang speedometer. And then odometer po, yung nasa pinakasentro. And then sa baba po yung kanyang fuel indicator.
And then syempre yung kanyang turning signals, nandiyan po yan, high beam, low beam sign. Okay, sa mga switches and button naman po, dito po sa left side, nandito po ang kanyang high beam, low beam horn. And then meron siya syempre choke. At ito nga pala yung turning signals. Then dito po sa kabila, meron pong switch yung kanyang DRL, headlight, and then switch off. Saka electric starter push button. And then dito po sa right side yung kanyang ignition. Okay, ito po maganda sa kanyang features. Meron po siyang USB ready na charging port. At meron po rito maliit na packet na sakto lang sa ating cellphone. Okay, sa kanya pong seat cover, medyo manipis. Tagalin muna natin ha. Okay yan, single tone na medyo magaspang po yung kanyang seat cover. At ito maganda sa kanya, napakalambot po ng kanyang foam. Although hindi masyado malalim yung kanyang tabas, makitid lang tamang-tama, hindi tayo masyadong bubuka. Ibig sabihin ng bubuka, kapag hindi ka matalino, bubuka. Joke lang mga ka-riders ha. Okay, meron po siyang 4 liters na fuel tank capacity. So expect na natin matipid po ito sa gasolina dahil 110cc lang po ang kanyang displacement. Yun lang, wala pa po tayong detalye about sa kanyang fuel consumption. Pero sa experience ko, again, sa mga 110cc, maaabot po yan ng 45 to 50 kilometers per 1 liter. Okay, wala na po siyang under-seat storage o U-box. Meron lang siya dito na konting pwestuhan ng ating mga documents. And then meron naman po siyang 75 kilometers per hour na top speed. And then sa kanyang dry weight, tumitibang lang po ito ng 88 kilos. Wala ho tayong nakuhang details sa kanyang ground clearance at seat height. Pero sa estimate ko po, nasa 140 mm ang kanyang ground clearance. At seat height po na 765 mm. Maganda po ang pagkakabuka ng kanyang side stand. Kita nyo naman, okay yung kanyang pagkakatagilid, di ba? Malayo siyang magwan. Okay, sasakyan natin mga riders ha. O ayan, medyo tama po yung ating estima. Dahil hindi tayo hirap o, lapat yung ating dalawang paa sa sahig. Lambot po ng kanyang foam talaga o. At panalo pagdating sa kanyang shock absorber. Napaka-responsive po niya. Ito, check nyo mga ka-riders. Diba, sumusunod talaga. Kaya to, para lang tayo nakasakay sa kabayo. Kahit malubak tayo o maraming humps, no problem. Pero wag tayo magmamabilis sa naka-humps. Baka maging Superman tayo. And then, naka-upright position yung kanyang handlebar. At kitang-kita natin yung pagkaka-slant ng kanyang meter panel. Okay? Tamang-tama lang din po yung kanyang lapad. Then sa turning radius, sakto lang. May distansya pa po ng mga 1 inch. Then, check brake tayo dito sa front. Okay, yun lang talaga pag drum brake. Medyo malalim siya. Kailangan natin i-adjust. Ang maganda naman po sa drum brake, low maintenance talaga. Unlike sa mga naka-disc brake, syempre po, problemahin mo dyan lagi ang brake pad, ang rotor disc, at saka syempre yung brake fluid. Ang solusyon, huwag tayo magmabilis. Ano, mga riders, relax lang lagi sa takbo para hindi tayo mahirapang paghabol sa preno. Okay, dito naman po sa kanyang rear brake. Ito, malakas po ang kapit. Oh. Babaw lang niya. Kagat-agad. Sasabihin na kung mag-joyride
Guys, engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, and then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system, 107cc displacement, and then Euro 3 compliant na po ang kanyang emission control. Maximum power of 5 kilowatts at 8,000 RPM and maximum torque of 6.9 Newton meter at 6,000 RPM. Okay, ulitin ko lang po sa kanyang suggested retail price, nasa 39,900. And then kung sa installment po natin kukunin, naka-promo rin po itong PIC 110 sa straight monthly po niya. Magbibigay po tayo ng unang hulog na 2,181. Sa ano po yun? 36 months o 3 years. So kung may mga katanungan po kayo para sa installment ng 1 taon at 2 taon, pwede po kayo mag-message sa kanilang Facebook page na Trust Our Victoria. And kung may time naman po kayo pumasyal, dito lang po ito located sa Purok 2, Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. Kaya ano pa iniintay mga ka-riders sa mga mag-uumpisa pa lang mag-motorsiklo? Subukan nyo po itong Euromotor PIC 110.